Pare, anong klaseng? Nang lalaki ba ang gusto ni Binibining Reyes? 200 escort na ang dinaanan niya, at wala ni isa ang pumasa. Baka may gusto siyang, hindi eksaktong tao? Sa tingin mo, non-human na yun. Binibining Reyes, pangako ko, iba talaga ang isang to. Talagang napakaganda, magugustuhan mo siya. Huwag mo nang dalhan pa ng mga palpak. Ako na ang bahala. Perpekto. Huwag mo akong hawakan. Wala kang pagpipilian. Ngayong gabi, akin ka. Puno ka ng sorpresa. Wala pa ring balita tungkol sa Alpha. Wala talaga. Nabasag na ang bato ng kalinisan ng Alpha. Ibig sabihin, nakikipagtalik siya sa isang babae ng 3 araw ng tuloy-tuloy. Walang tigil. PFFT, 3 araw lang, ang Alpha ang hari ng mga lobo. Sa lakas niya, 1 linggo ay hindi siya mapapagod. 1 buwan, sa tingin ko. Tumahimik ka. 3 araw na ang nakalipas ay kabilugan ng buwan ang pinakahina ng Alpha. Hindi natin alam kung kaibigan o kaaway ang babaeng iyon. Kailangan natin siyang hanapin ngayon at tiyaking ligtas siya. Nahanap na siya, isang hotel sa Timog. Nandoon ang amoy ng Alpha. Galaw, sa timog, ngayon din. 3 buong araw. Ang lakas naman. Kumusta? Nakuha ko. Nandyan na ako. Malinaw ang huling habilin ni nanay. Kung magkakaroon ako ng tagapagmana, ako ang mamamahala sa Reed Group. Ang kumpanyang iyon ang buhay niya. Hindi ko hahayaang nakawin iyon ng sinuman. Kailangan kong magbuntis at magkaanak. 3 araw. Imposibleng hindi iyon gumana. Ito na, ang Alpha. Dito mismo humahantong ang amoy niya, nasa kwartong ito siya. Alpha, Hanapin mo siya. Gibain mo ang lungsod na ito, kung kailangan. Gusto kong mahanap ang babaeng iyon. Benyo. Fe. Sino sa inyo ang gumawa nito? Si kapatid ko po. Kaming dalawa po. Nanay, hindi namin sinasadya. Nanay, hindi talaga namin napigilan. Biglang nangangati at nangangalay ang aming mga kamay, kaya kailangan naming kamutin ng isang bagay. Mula nang ipanganak sina Benjo at Fe, 4 na taon na ang nakalipas. Palaging may kakaiba sa kanilang mga katawan na hindi maipaliwanag ng kahit sino. Kahit ang mga doktor ay hindi malaman ang dahilan. Kasalanan ito ni nanay. Huwag kayong mag-alala, ha? Si nanay ay maghahanap ng paraan para gumaling kayo. Pangako ko. Ha, napakagandang eksena. Sofia, dinala mo na naman ang 2 bastardo na ito sa opisina. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni tatay? Nika. Kung may bastardo man dito, ikaw iyon ang anak ng kabit. Ikaw, ang 2 anak mo ay walang kilalang ama, ipinanganak na may sakit, at laging nilalagnat tuwing 15 ng buwan. Akala mo ba ang 2 munting bastardo na ito ang magiging daan mo sa Reed Group? Panaginip lang iyan. Munting halimaw. Subukan mong hawakan sila. Daigin kita. Sige, palalampasin ko muna ito ngayon. Nakapasok na ako kay Voss Group. Kapag natapos ko na ang deal na iyon, itatapon ko kayong 2 bastardo na ito sa kalsada. Ang pamilyang BOSS. Ang pinakamayaman sa High City. Kung ililigtas ko ang kumpanyang ito, mukhang kailangan kong bisitahin si Ginoong Valdez. Wow, nanay, ang ganda ng lugar na ito! Totoo nga ang pangalan ng Voss Group kahit ang gusali ay nagpapakita ng kapangyarihan.
Kailangan kong makausap si Ginoong Valdez, bago pa si Nika. Nakasalalay dito ang kumpanya ni nanay. Ginoo, humihiling ang Reed Group ng pulong sa iyo ngayong araw. Gusto mo bang? Hindi. Wala pa ring bakas ng babaeng iyon. Nagpadala na kami ng mga tao para maghanap sa ibang bansa. Wala pa rin. Wala pa rin. Ano? Nagtatago ba siya mismo sa ilong ko? Siya nga. Salamat sa Diyos. Driver, sundan mo yung kotse sa unahan. Nanay, bakit natin sinusundan yung gwapong Ginoo? Doktor, ano ba talagang problema ng mga anak ko? Babayaran namin kahit magkano para magamot sila. Sa lahat ng dekada kong pagpraktis, wala pa akong nakitang ganito. Malamang naman na. May katulad bang sintomas ang ama ng mga bata? Ang ama, mukhang napakagaling ng pangangatawan niya. Sa pagkakaalala ko, Ang tanging paraan para malaman ang sanhi ay kunin ang DNA ng ama at magpatakbo ng mga pagsusuri. para sa mga anak ko, kailangan kong makuha ang DNA niya. Ginoong Valdez, hindi namin mananalo ang proyekto sa lungsod ng Hay kung wala ka. Umaasa kaming lahat sa iyo sa mga susunod. Ginoong Valdez, hayaan niyo akong magtagay para sa inyo. 4 na taon, wala pa ring nagbago sa kanya. Ganun pa rin. Mga lalaking tulad niya. Buti na lang iniiwan ko ang mga bata sa labas. Kung alam nilang siya ang tatay nila, ang sama ng halimbawa. Guwapong binata, dahil nagkita tayo, pasensya na sa mangyayari. Pasensya na ito. Kailangan ko lang ng ilang buhok. Ikaw? Hoy, guwapong binata. Ang tagal nating hindi nagkita. Hinanap kita sa lahat ng lugar at ikaw mismo ang lumapit sa akin. Nagsaya ka at tumakas. Ang tapang mo talaga. Bitawan mo ako. Walang pumilit sa iyo na maging escort na lalaki. Kung kulang ang bayad, maaari sana kitang bigyan pa. Bigyan pa kita. Escort. Inuhan mo ang una kong pagkakataon. Akala mo ayos na lahat kapag binayaran. Ngayon, bitawan mo na ako. Naghihintay sa labas ang mga anak ko. Mga anak? 4 na taon kitang hinanap at may bago ka ng kasintahan. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Matigas ang ulo. Buti na lang gumana ang pepper spray. Boss, huwag mong sabihing nadali ka niya. Tumahimik ka. Sundan mo siya. Hindi pa siya makakalayo. Bakit hindi pa lumalabas si nanay? Nanay, Loko talaga ang lalaking iyon. Hindi ko siya pwedeng makita sina Benjo at Fe. nanay. Bilisan ninyo. May masamang tao na humahabol sa atin. Huwag kang mag-alala, nanay. Kami ni kapatid, mabilis kaming tumakbo. Mas mabilis pa sa mga taong lobo? Ang direksyon na tinahak niya. Bakit may amoy ako ng mga anak ng lobo? Baka sila ay mga anak ko? Mga anak, sa tingin mo nagkaroon siya ng mga anak mo? Ang ating lahi ay nag-evolve na ng husto, kaya halos imposible na ngayon ang magkaanak. Kung totoong nagbigay siya sa iyo ng mga tagapagmana alpha, mababago ang lahat. Ikalat ang salita. Hanapin ang mga anak ko. Alpha ito'y nakita sa lugar kung saan ka hinimatay. Sa tingin ko, nahulog ito sa kanya. Reed Group. Sofia Reyes. Imbestigahan mo siya ng lubusan. Sa lahat ng mga taong ito, ito ang pinagdaanan niya. Alpha, mga anak mo talaga iyon. Hayaan mo akong kunin sila ngayon din. Hindi. Lumaban siya ng husto para sa Reed Group at nagbigay siya sa akin ng 2 anak. May utang ako sa kanya. Kailangan kong ituwid ito. Ano ang nasa isip mo? Magdaraos tayo ng gala ng Boss Group, magpadala ng mga imbitasyon sa pamilya Reyes at isa para sa kanya. Kukunin ko ang mga anak ko sa gala at ibibigay ko sa kanya ang buong Reed Group. Opo, Ginoo. Ang Voss Group ay inimbitahan talaga tayo sa kanilang gala.
Kapag nakapasok na tayo sa pamilya Valdez sa gala, na ito ang pagpapalayas kay Sofia, sa kumpanya ay magiging napakadali na. Sandali. May ipapakita ako sa inyo. Nakikita mo ito? Isang imbitasyon mula sa Voss Group. Kapag nakapag-deal na ako kay Ginoong Valdez, sa akin na ang Reed Group. Imbitasyon lang iyan. Ano naman? Ikaw, paano ka nagkaroon ng isa? Malayo pa ang laban kung sino ang makakakuha ng deal ni Ginoong Valdez. Huwag kang magyabang ng maaga. At ang mga shares na ninakaw mo, ipababalik ko sa iyo ang lahat, sa tamang panahon. Bakit pa magpapadala si Ginoong Valdez kay Sofia ng imbitasyon? Paano kung nakipag-deal nga siya sa kanya sa gala? Di tayo naman ang... Huwag kang mag-alala. Inaasahan ko nga na pumunta siya. Sa sandaling pumunta siya, sisiraan ko ang reputasyon niya sa harap ng lahat. Nakalimutan mo na ba ang dalawang halimaw na anak ni Sofia? Yung mga biglang may tumutubong tenga ng lobo at pangil? Pagdating ng tamang panahon, papakita ko ang dalawang munting anak ng lobong iyon, ang kanilang tunay na anyo sa gala. Sa tingin mo, makikipag-partner pa ba si Ginoong Valdez sa isang inang tinatawag ng lahat na kakaiba? Sofia, ikaw, at ang dalawa mong halimaw na bata ay parang patay na. Wow, nanay, ang ganda-ganda ng lugar na ito at napaka-elegante. At ang daming masasarap na amoy. Nagugutom na ang tiyan ni Benjo. Kapag natapos na ni Nanay ang deal sa Voss Group, makukuha ninyong dalawa ang gusto ninyo. Yehey! Ito ang bangke ng Voss Group, di ba? Nandito ang lahat ng malalaking pangalan sa negosyo. Kailangan kong makilala si Ginoong Valdez ngayong gabi. Nanay, ang daming masarap na pagkain dun. At may karne, paborito ni Fe. Yehey! Napakawalang moda. Nakakakahiya. Narinig ko na naghanda si Ginoong Valdez ng maraming alahas bilang regalo para sa kanyang mga bisita ngayong gabi. Sofia, nandito ka lang dahil sa pangalan ng pamilya Reyes. Dapat kang magpasalamat. Magpasalamat? Magpapasalamat ba ako na ang anak ng Querida ay pumasok at ninakaw ang mana ng nanay ko? O magpapasalamat na kayong tatlo ay nagtulungan para agawin ang kumpanya? Ikaw, ano bang pinagsasabi mo? Sofia, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ang hindi minahal ang tunay na dayuhan sa kasal na iyon. Ang meron kami ni Gregorio ay tunay na pag-ibig. Tama yan. Ang pinakamasamang desisyon ng nanay ko ay ang pakasalan ang isang palamunin na tulad mo. Nanay, ano ang palamunin? Masarap ba yon? Hindi talaga masarap. Benjo, pangako mo sa akin na hindi ka magiging palamunin kapag lumaki ka na. Tatandaan ni Benjo, hindi ako magiging ganon. Mabuting bata, Benjo. Tara na. Tatay, ginanyan ka niya. Paano mo natitiis iyon? Hindi siya magtatagal sa pagtawa. Hayaan mo muna siyang mag-enjoy. Dinala mo ba ang bagay? Siyempre, ang dalawang maliit na bastardo ay malalantad bilang mga kakaiba ngayong gabi. Aba, kung hindi si Sofia ang magaling na number 1 ng High City, Magaling. Isang putang gumagapang lang sa kama. Ni hindi alam kung sino ang ama ng kanyang mga anak. Halatang malandi. Aw, tigil na kayong dalawa. Ang kapatid ko ay hirap na sa hirap ng buhay. hirap? Parang walang hiya. Sofia, ano ba yan? Amoy, kinain mo ang tae. Naamoy ko ang baho ng bibig mo mula sa malayo, kaya binanlawan kita. Ikaw, pero mali ba sila? Alam mo ba kung sino ang ama ng mga anak mo? Inusisa ko siya sa lahat ng mga taon, panahon na para ibalik ito sa tunay na may-ari, lumabas na. Dadalhin namin pa uwi ang reyna ko at ang aking munting hari ng lobo. Oo, Tumahimik ka. Ano, hindi mo matanggap ang katotohanan? Mga batang walang ama, hindi ba sila mga bastardo? Benjo Fe, huwag ninyong pakinggan ang mga iyan. Kayong dalawa ang kayamanan ni nanay, ang pinakamahalagang tao sa buhay ni nanay. Hindi kayo mga bastardo, malayo pa. Pero, nanay, gusto rin naming magkaroon ng tatay ni Benjo. Nasaan si tatay? Ang tatay ninyo, siya. Nandito na si Ginoong Valdez. sino sa inyo ang binibining Reyes ng Reyes Group?
Ako ang chairman ng Reyes Group, Gregorio. Maari ko bang itanong kung ano ang pakay ninyo sa aking anak? Inutusan ako ni Ginoong Valdez na ihatid ito kay Binibining Reyes. Ito ang aking anak, Nika Reyes. Sabi ni Ginoong Valdez, regalo ito para sa'yo. Nagpunta siya para maghanda ng isa pang regalo. At paparito na siya. Ang ganda ng kwintas. Binibining Reyes, kailan pa kayo naging malapit kay Ginoong Valdez? Ang pakikipagtulungan sa Valdez Group ay halos katulad na ng sa iyo ngayon. Totoo, hindi ko pa nakikita si Ginoong Valdez na magbigay ng ganitong atensyon sa sinuman. Binibining Reyes, huwag mo kaming kalimutan. Oh, hindi naman talaga kailangan ni Ginoong Valdez na gumawa ng ganoong eksena. Nahihiya na ako halos. Hindi ba yon? Ang kwintas na iniwan sa akin ng aking ina. Ano ang ginagawa mo? Ibinigay ito sa akin ni Ginoong Valdez. Mababayaran mo ba yan kung masira mo? Akin ang kwintas na yan. Sa iyo? Ibinigay ito sa akin ni Ginoong Valdez. Eksakto. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Sino ka ba para agawin ang mga bagay kay Binibining Reyes? Akin ang kwintas na yan. Hindi ako magkakamali diyan. Tumahimik ka. Walang utang na loob. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na idinulot mo sa pamilyang Reyes? Mga masasama kayo, huwag ninyong apihin ang nanay ko! Maliit na bastardo, umalis ka. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ko? Para ipakita sa dalawang maliit na halimaw na ito kung ano talaga sila. Hulihin sila. Nanay, Nika, tigil. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap. Huli na. Benyofe. Diyos ko, may mga tenga na sila ng lobo at buntot. Mga halimaw sila. Benjo Reyes. Reyes. Anong problema ninyo? Huwag ninyo akong takutin, nanay. nanay, ang init-init ko po. Masama talaga ang pakiramdam ko. Nanay, mamamatay ba kami? Nandito si nanay. Mabubuti kayong dalawa. Dapat patayin ang mga batang halimaw na ito bago pa man sila makapanakit ng iba. Nanay, halimaw ba talaga ako? Ayoko pong maging halimaw. Hindi ka halimaw. Si Benjo at Faye ang mga mahal kong anak. 2 buwan kitang dinadalang sanggol. Nanay, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Ang kati-kati ng puwit ko. Mga kasama, pinoprotektahan ni Sofia ang mga halimaw na iyon. Patayin natin siya. Sofia Reyes. Sandali lang. Kawawa naman ang inang iyon at ang dalawa niyang anak. Kawawa, mga halimaw ang mga batang iyon. At magnanakaw ang nanay. Dapat dalhin silang lahat sa istasyon. Anong sinabi mo? 2 bata sa loob ang naging. Mga taong lobo. Sabi ng mga bisita, papatayin nila ang mga iyon. Ginoo! Lahat kayo, umalis dyan. Sino mang humawak sa patay. My dime. Hindi mga halimaw ang mga anak ko. Sabi mo hindi? Sige, hawakan ninyo sila. Putulin ang mga buntot nila. Tingnan natin kung mga tuta ng lobo sila. Bitawan ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Nika, bitawan sila. Hinahamak mo akong kagatin. Tigilan ninyo. Nika, sa akin ka na lang. Huwag ninyong saktan ang mga anak ko. Kapatid, tumakbo kayo! Munting halimaw. Akala mo makakatakbo ka? Nika, bitawan mo sila. Isusuko ko ang Reed Group. Isusuko ko ang lahat, hindi ba sapat iyon? Nakikiusap ka na ngayon? Huli na ang lahat. Ito ang kapalit ng pagsalungat mo sa akin. Ngayon, walang sasagip sa iyo. Hindi. May gustong sumubok. Ginoong Valdez! Si Andres Valdez yun. Yung babaeng yun at ang mga anak niya. Ikaw! Ikaw ay isang taong lobo. Kapag hinawakan mo ang mga anak ko, patay ka. Taong lobo nga pala siya. Kaya ang kondisyon ng mga bata ay talagang may kinalaman sa kanya. Nanay, masama ang pakiramdam ko. Maging matapang, mga anak ko. Dadalhin ko kayo sa ospital ngayon din. Magtiis lang kayo. Ken. Linisin mo ito. Burahin ang alaala nila tungkol sa taong lobo. Opo, Ginoo.
Nasaan sila? Nandito lang sila kanina. Paano sila nawala ng ganun kabilis? Alpha, ang dalawang batang yon ay malinaw na papasok na sa yugto ng paggising. Kung hindi nila iinumin ang pilyula ng pagbabagong Lycan sa lalong madaling panahon. Maaari itong maging mapanganib. Hindi sila makakalayo. Sige, Teka, tumigil ka. Pakiusap. Kailangan ng tulong ang mga anak ko. Benjo Reyes Fe Reyes. Benjo Reyes. Fe Reyes, gising na. Huwag mong takutin si nanay. Ginoong Valdez. Anong ginagawa mo? umalis ka dyan. Sinusubukan kong iligtas sila. Oh, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, okay kayong lahat. Salamat sa pagligtas sa aking mga anak. Ginoong Valdez, anong nangyayari sa kanila? Binibining Reyes, mali ang akala mo. Hindi sila may sakit. Ito ay na-trigger ng paggising ng kanilang lahi ng taong lobo. Ah, ganun ba? Kaya pala, Nanay, ano ang taong lobo? ang mga taong lobo ay mga taong napakalakas. At sina Benjo at Faye ay parehong napakalakas din. Okay naman ang mga tuta sa ngayon. Sofia, wala ka bang sasabihin sa akin? Anong pag-uusapan? Sino ang mag-aakalang ang dakilang CEO ng Boss Group ay nagtatrabaho bilang escort na lalaki? Kabilugan ng buwan yon. Gumalaw ng kusa ang aking mga primitibong instinto at sinamantala mo ako. Kaming mga taong lobo ay isang tahanan lang ang kapareha. Hindi kami naglalaro tulad ng mga tao. Mga tuta ko sila, di ba? Hindi ko magawang sabihin sa mga bata noon dahil akala ko escort lang siya. Pero ngayon, halatang nagmamalasakit siya sa kanila. Dapat ko na lang sabihin sa kanya. Tama. Sina Benjo at Fe ay iyong. Ano? Anong nangyari sa kanila? Gumawa ng ganito kalaking gulo sa handaan ng pamilya Valdez. Dapat ipagpasalamat nila, pinabayaan silang mabuhay ng Alpha. Grabe naman yun. Ganito gumagana ang mundo ng mga lobo. Nilalamon ng malakas ang mahina. Ngayon, ano nga ulit ang sasabihin mo? Ano nga ulit sina Benjo at Fe? Hindi. Masyadong mapanganib ang mundo ng mga lobo. Maaaring ama nila si Andres. Pero hindi ko alam kung ano klase ng lalaki talaga siya. Hindi ko siya papayagang kunin ang mga anak ko. Ang sasabihin ko sana ay sina Benjo at Fe ay mga anak na naging anak ko sa isang lobo. Pero hindi sila sayo. Anong sinabi mo? Binibining Reyes, 4 na taon na ang nakalipas. Ibinigay ng aming Alpha ang kanyang sarili sayo. Inilagi niyang taon sa paghahanap sayo at nagkaanak ka ng mga tuta kasama ang ibang lobo. Sa aming tribo, parusang kamatayan yon. Sabihin mo sa akin, sino ba siya? Ang pagiging seloso mo ay sobra na. Kung sino ang katulog ko, wala kang pakialam. Masamang tao ka! Bitawan mo ang nanay ko! Gusto mo bang mamatay? Anong ginagawa mo? Hindi. Talagang walang awa ang mga taong lobo. Buti na lang at hindi ko ibinunyag ang pagkakakilanlan ng mga bata. Mr. Vos, maraming salamat po sa araw na ito. Kailangan ko nang umuwi at magluto para sa mga bata. Aalis na kami ngayon. Alpha, hahayaan lang ba nating umalis ang babaeng iyon? Ang mga tutang iyon ay nasa kritikal na yugto. Kailangan nila mga gamot na pampabagong anyong lobo ng regular para maibsan ang hirap ng paggising ng kanilang lahi. Maghintay ka lang, darating din siyang magmamakaawa sa bandang huli. Magaling na hakbang, Alpha. Padalhan mo ang tribo nito, alamin kung sino ang ama ng mga tutang ito, magdudusa siya. At bantayan mong mabuti si Sofia Reyes sa lahat ng oras. Pinapangako ko, Alpha. Kapag nakita na natin ang bastardo na nangahas na mandaya sa'yo, gagawin ko siyang parang basahan. Ano? Ano ang nangyari sa atin? Binigyan tayo ng droga ng putang iyang Sofia Reyes. Nakatakas na naman siya. Pero ngayon, ako ang pinili ni G-Voss. Sofia Reyes, hindi ka na makakatakas ng matagal.
Nangyayari na naman ba ito? Mahal kong mga anak, magtiis lang kayo sandali at siguradong ililigtas kayo ni inay. Pakiusap, Ginoong Valdez. Iligtas ninyo ang aking mga anak. Nakikiusap ako sa inyo. Mga anak mo yan sa ibang lobo, bakit ko sila ililigtas? Tulungan ninyo ako at gagawin ko ang lahat. Gusto kitang maging katulong ko. Payag ka ba? Payag ako. Mabuti. Ang batang yan na si Andres, ilang taon na ba siya ngayon? Single pa rin. Ang lahi ng hari ng mga lobo, hirap na hirap ng magkaroon ng mga tagapagmana, ayaw pa ring mag-asawa. Gusto ba niyang sa kanya na magtatapos ang linya ng mga hari? Alam naman ninyong lahat kung ano siya. Sa paglipas ng mga taon, napakilala ko na siya sa napakaraming mga babaeng lobo. Tinanggihan niya ang bawat isa. Ang huling banal na saserdotisa ng ating tribo, nagtaksil sa amin para sa isang tao at naglaho. Ngayon, ang lahi ng hari ng mga lobo, bahagya ng makapagpatuloy. Tinalikuran na tayo ng langit, tribo ng mga taong lobo. Isa ka ba sa mga tauhan ni Andres? Anong dahilan ng pagbalik mo sa tribo? Ito ang mga buhok mula sa magkambal na batang lalaki at babae ng mga tuta. Pakiusap, tanungin ang mga matatanda para kilalanin ang kanilang ama. Kambal na lalaki at babae na mga tuta? Ang mga taong lobo lamang ng pinakamataas na lahi ang maaaring magkaroon ng kambal na lalaki at babae. Paano sila nawala sa labas ng tribo? Ayon sa batas ng tribo, ang pagpapabeya sa mga tuta ay parurusahan sa pamamagitan ng paghagupit. Gusto kong malaman kung aling walang pananagutang. Lobo ang may kapal ng mukha. Itutugma ko ang mga buhok na ito sa bawat lalaking lahi sa tribo ng sabay-sabay. Walang tumugma. Wala ni isa. Paano nangyari iyon? Nasuri mo ba ang bawat isa? Teka, may isa pa? Sino? Andres. Ang lahi ng hari ng mga taong lobo. Ang lahi ng hari ng lobo. Ang mga ito ay mga anak ni Andres. Ang ganda, ang ganda. Ang aking Andres ay may mga tagapagmana na. Kambal na lalaki at babae pa, napakabihira. Ang batang Andres na iyan hindi masama. Ibinibigay ko ang aking pinakamamahal na Pigeon Blood Diamond sa munting hari ng lobo bilang regalo ng pagtanggap. Ibinibigay ko sa munting hari ng lobo, 1,000 taong gulang na halamang makalangit na tutulong sa kanila upang lumakas. Ang babarat ninyong lahat, nakakaawa. Ibinibigay ko ang bawat kayamanan ng angkan ng lobo sa ating munting hari ng lobo. Tama na, tama na. Ang mga iyon ay aking mga apo. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Anong ginagawa ninyo dyan nakatayo? Hanapin ninyo ang munting hari ng lobo ngayon din. Tao. Hindi pa ako nakakita ng taong diretso na naglakad sa kanilang kamatayan. Ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Pinuno. Simula ngayon, siya ang aking personal na katulong. Hepe. Simula ngayon, siya ang magiging personal kong katulong. Paano naging personal na katulong ng Alpha, ang isang mababang uri ng tao? Simula ngayon, ikaw ang personal kong katulong. Sa oras na marinig mo ang kampanang iyon, dapat narito ka na sa harap ko. Malinaw ba? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Valdez. Handang sumunod sa'yo. Ngayon ang mga lycanthropy pills? May pinadala na akong tao para dito. Magsikap ka, at makukuha mo ang lahat ng lycanthropy pills na kailangan mo. Salamat, Ginoong Valdez. Mag-ayos ka na sa iyong lugar. Alpha, tinraidor ka ng babaeng ito. Bakit mo pa siya tinutulungan? Kaming mga lobo, isang partner lang habang buhay. Kahit anong gawin niya sa akin, siya pa rin ang magiging tanging babae para sa akin. Kung handa siyang iwan ang 2 tutang iyon, pakakasalan ko pa rin siya. Pero sa nakikita ko, mahal na mahal ni Binibining Reyes ang 2 tutang iyon. Tama na. Papakita ko sa kanya kung sino ang pinakamabuting pagpipilian niya. Kung gusto mong maging ang pinakamalakas mga mandirigma ng angkan ng lobo, ito ang kailangan mong tiisin. Oh,
Sabihin mo sa kusina na ihanda ang pinakamasarap na pagkain para sa mga bata. Matagal na sila nagpapagal ngayon. Amo, swerte ng mga ulilang anak na mayroon ka. Kung nasa tribo sila, sino ang nakakaalam kung gaano kahabag-habag ang kalagayan nila? Ito na lang ang kaya kong gawin. Ipakuha mo kay Sofia ang ilang inumin. Sofia, tingnan mong mabuti ang tunay na anyo ng aming angka ng lobo. Panatilihin ang tindig, lahat kayo. Panatilihin ang tindig, kung hindi nyo kaya, walang pagkain ngayon. Amo, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Sumpa ko. Ang mga werewolf ay talagang malamig ang dugo. Pinahihirapan ang mga batang ganito, kabata. Salamat sa Diyos, hindi ko hinayaan na kilalanin ni Benjo at Fe siya bilang kanilang ama. Bakit siya tumakas? Ginoong Valdez ay binigyan ako ng kwintas sa handaan. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa kanya ng personal. Sofia! Ang kapal ng mukha mo, Sofia! Na naglalagay ng iyong mga mata kay Ginoong Valdez. Sa pagkakataong ito, papaniwalain kita at ang dalawang mga kakaibang batang ito na mawala sa High City ng magpakailanman. Kumusta? Narito ako para makipagkita kay Ginoong Valdez. Amo ay hindi tumatanggap ng mga bisita. Mga anak ko, ayos lang kayo. Nanay, ininom namin ang gamot na ipinadala ni Tito Andres at gumaling kami kaagad pagkatapos. Nanay, iniligtas kami ni Tito Andres muli. Parang hindi naman siya ganun kasama. Sa tingin ko, si Tito Andres ay talagang mabait naman, pero laging meron siyang mukhang seryoso. Sana siya na lang ang tatay namin. Huwag kang malinlang yan. Ang lalaking iyon ay wala kundi isang hayop na walang puso. Anong ibig sabihin noon? Nakarating na ba si Sofia? Opo. Ginoong Valdez, ano po ang utos ninyo? Puntahan mo't ayusin ang kama sa kwarto. Opo, Ginoo. Lobo talaga sila mula ulo hanggang paa, talagang walang awa. Sa wakas, pahinga. Nakatayo na ang tatay. Andres. Ginoong Valdez, ano ang gusto ngayon? Ang Alpha ay may mahalagang pagpupulong ngayong hapon. Nais niya na pumili ka ng isang kasuutan para sa kanya. Sa dami ng mga tao dito, at gusto niya akong gawin ito. Malinaw na niloloko niya ako. Anong iyon? Sabi ko, hindi mabibigo si Ginoong Valdez. Ni hindi ko alam kung ano ang gusto niyang isuot. Hoy, tanong lang, anong uri ng damit ang karaniwang ginagamit ni Ginoong Valdez? Gusto ni Ginoong Valdez. Hoy, hindi pa siya tapos. Binibining Sofia, subukan mo ito. Hindi ka magkakamali. Mukha nga itong maganda. Salamat. Walang anuman. Ay nako, ito ay masama. Iyon ang kasuutang hindi kayang tiisin ng boss. Huling tao, ang pumili nito para sa kanya, ay agad na pinaalis, kaagad. Binibining Sofia ay papunta sa isang kapahamakan. Sana lang ay hindi niya tayo isasama sa kanyang kapalaran. Ang isang hamak na tao ay walang karapatang maging personal na katulong ng amo. Alin ang pinili mo?
Paano ito? Magiging kahanga-hanga ka sa suot nito. Ito ang pinili mo. Sa lahat ng mga damit na ito, ito ang pinili mo. Marunong ka talagang pumili. O hindi, galit na galit ang amo. Magandang pagpili. Isusuot ko ito. Siya ang pumili nito. Bakit mo ito nagustuhan? Harapin ang sinumang intensyon ay hindi dalisay. Ano yun tungkol? Ginoong Valdez. Ako ay isang karapat-dapat na katulong. Nagpapalit lang ako ng damit. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, nasa ganitong magandang kondisyon pa rin siya. Masaya ka ba? Talagang masaya. Isuot mo ito sa akin. Bakit dapat ay? Ayaw mo na ba ng Lobo Pildoras ng pagbabagong anyo? Nakuha ko na. Ako na ang bahala. Bumalik na si nanay! Nanay! Andres Valdez, nakuha ko na. Ganun ba ako katakot sa'yo? Lagi mo namang gustong mabawi ang Reyes Group. Ang pamana ng nanay mo. Pakasalan ng pamilya Valdez. At magiging pinakamadali itong bagay sa buong mundo. Ano ang masasabi mo? Pinapaimbestigahan mo ako. Magkano ang kapalit? Simple lang. Putulin mo ang lahat ng ugnayan mo sa dalawang tutang iyon. Panghabang buhay. Walang pag-asa. Ganun ka ba katingkad ang pagmamahal sa lobo at mga anak niya? Sina Benjo at Faye ang buhay ko. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa akin. Lumabas ka. NJ yon din. Malapit na tayo. Makikita ko na rin sa wakas ang mahal kong apo. Bilisan mo ang pagmamaneho. Benjo, Faye, nandito na si nanay. Ha? Benyo, Faye. Nika, kung may mangyari sa mga anak ko, papatayin kita. Andres Valdez, iligtas mo ang mga anak ko. Anong nangyari? May pumasok sa bahay ko. At kinuha sina Benjo at Faye. Nasaktan ka ba? Ako ayos lang, pero ang mga anak ko. Hindi ko problema iyan. Anak mo rin sila. Andres, Nanay. Tito. Anong ginagawa ninyong lahat dito? nasaan ang mga apo ko? Oo, nasaan ang munting hari ng lobo? Nababaliw na ako sa pag-aalala. Anong pinagsasabi ninyo? Mga apo. Munting hari ng lobo. Ang kambal na mga anak. Dugo mo sila. Ano? Anong nangyari? Ang munting hari ng lobo, may nangyari. Sino mang nangahas na saktan, ang aking mga apo ay naghahanap ng kamatayan. Mga taong lobo. Hindi ko talaga dapat pinagkatiwalaan kayo. Buisit. Hindi man lang siya sumasagot. Ken hanapin mo kung nasaan sina Benjo at Faye. Ngayon. Opo, Ginoo. Ikaw na batang to.
Kung may mangyari man sa mahal kong mga apo, hindi kita palalampasin. Masamang tita, pakawalan mo kami ni Fe. Munting halimaw. Mamamatay ka na. Nangahas ka pang sumigaw sa akin. Ang putang si Sofia. Dapat. Narito na siya ngayon. Huwag kayong matakot, Benjo, Fe, papunta na si nanay. Ilalabas ko kayo rito. Sofia, so, akala ko ba't pinabayaan mo na ang dalawang batang bastardo na ito? Kung may problema ka, ang paghabol sa mga bata, anong klaseng duwag ang gumagawa niyan? Pakawalan niyo sila. Ngayon din. Pakawalan sila? Oh, mahal kong kapatid, ang sobrang inosente mo, nakakatuwa. Ngayong nandito na ang buong pamilya, mas magiging masaya na. Tumigil ka. Bitawan niyo ako. Huwag niyo silang hawakan. Anong nagmamadali ka? Malapit na ang turno mo. Tumigil ka. Nika, ang gusto mo lang naman ay ang read group, di ba? Pakawalan mo sina Benjo at Fe. Ang read group, sayo na. Oh, ngayon mo lang na-realize? Huli na ang lahat. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang sino mang lalaban sa akin, mamamatay. Napaka mapagmahal na ina. Dahil ayaw mong may mangyari sa dalawang maliliit na to, lumuhod ka at magmano sa akin. Baka sakaling pag-isipan kong pakawalan sila. Luluhod ka ba o hindi? Ayaw mong lumuhod ha? Bugbugin nyo? Wag. Luluhod ako. Andres, nasaan ka na? Nanay, wag. Andres, nasaan ka na? Pumunta ka sa labas ng bayan. Ngayon din. Hindi. Luluhod ako. Andres, nasaan ka? Nanay, wag. Andres, nasaan ka? Pumunta kayo sa labas ng bayan. Ngayon din. Sofia, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nangahas kang agawin ng lalaki ko. Ito ang kapalit. Pakiusap, hayaan mo na lang ang mga anak ko. Hindi mo talaga inakalang palalayain kita, hindi ba? Ngayong araw na ito, ang araw na ikaw, at ang dalawa mong bastardo ay mamamatay. Sinong may lakas ng loob? Ipuin ang mga anak ko. Karapat-dapat kayong lahat na mamatay. Ginoong Valdez. Mga anak ko, ayos lang ba kayo? Huli na kaming dumating. Ngunit ipinapangako ko sa inyo, kung sino man ang gumawa nito sa inyo, wala ni isa ang makakatakas. Sino ka? Ikaw pala? Ikaw ang nagtangkang saktan ang aking mga apo? Mga apo? Siya kaya? Saan nanggaling ang matandang bruhang ito? Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Ginoong Valdez, ano ang ginagawa mo? Ininsulto mo ang aking ina. Inabot mo ang kamay mo sa aking mga anak. Ang lakas ng loob mo. Ano ang sinabi mo? Paano naging mga bastardo ang dalawang ito? Ginoong Valdez, hindi iyon ang akala mo. Lahat iyon ay hindi sinasadya. Naglalaro lang ako, kasama ang aking pamangkin na lalaki at babae. Masamang babae ka, nagsisinungaling ka. Dinukot mo ako ng walang awa. Pinakiusapan mo si nanay na lumuhod at sinubukan mo kaming saktan. Muntik na niyang sirain ang kinabukasan ng ating angkan. Kian, dalhin mo palayo ang babaeng ito. Siguraduhing matututo siya sa aral niya. Ito ang nararapat sa iyo. Ginoong Valdez, hindi mo ito magagawa sa akin. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Akala mo karapat-dapat ka? Paano ito nangyari? Ginoong Valdez? Ginoong Valdez? Benjo, Faye, tawagin ninyo akong tatay. Nanay, si Tito Andres ba talaga ang tatay namin? Halika rito, mga apo kong mahal. Hayaan ninyong yakapin kayo ni Lola. Tingnan ninyong dalawa, ang galing ng nanay mo sa pagpapalaki sa'yo. Siyempre naman, ang galing ng nanay ko. Kapag may masarap na pagkain, palagi niya kaming inuuna ni Benjo. Sa lahat ng mga taong ito, na kayo lang mag-isa, mga anak ko. Uuwi kayo, kasama ni Lola, mamayang gabi.
Marami akong regalong nakahanda para sa inyo. Tama, munting hari ng lobo, sumama ka na sa amin pauwi. Lola, hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Gusto kong manatili kasama ni nanay. Kay gandang mga anak na mapagmahal. Sofia, hindi ba? Binigyan mo ang aming pamilyang boss ng 2 mahalagang apo. Sabihin mo ang anumang gusto mo. Iyon na yon? Tita, hindi naman talaga kailangan yun. Kalokohan. Sabihin mo sa akin kung sino yung babaeng yun kanina. Dadalhin ko ang mga tauhan ko at lilipulin siya pati ang buong pamilya niya. Hindi, pakiusap. Hindi naman talaga kailangan yun. Tama siya. Ikaw ay isang malaking karangalan sa aming pamilyang Vos. Hindi namin hahayaang magdusa ka ng kahit anong kasamaan. Nablipod, Salamat. Pero kaya ko itong harapin mag-isa. Sige, susundin namin ang gusto mo, pero kung may mangyaring katulad nito ulit, sa amin ka muna lalapit. Tumawag naman ako. Siya ang nagbitaw. Wow. Dadalhin namin ang mga bata pabalik sa angkan ng mga lobo. Sumama ka sa amin. Hindi, si Benjo at Fai ay akin. Hindi ako pupunta kahit saan kasama mo. Hindi ko sila inaagaw. Si Benjo at Fai ay nasa pinakamahalagang yugto na ng kanilang lahi paggising. Kung hindi sila bumalik sa angkan para sa ninunong ritual, ang paglilinis ng utak ng buto at pagpapanday ng buto, ang lobo paggawa ng gamot ay hindi sapat para mapagtagumpayan nila ito. Tita, totoo ba yan? Niloloko ang mga bata. Sige, pupunta kami. Kung gayon, pupunta kami, pero ligtas ba ang angkan? Magpahinga ka. Habang nandito ako, walang makakalapit sa iyo. Ikaw ang pinakamalaking panganib dito. Benjo, Faya, uwi na kami. Pagbati, batang hari ng lobo. Lola, bahay mo ba ito? Ang laki at ang ganda. Simula ngayon, bahay niyo na rin ito. Dito na kayo titira mula ngayon. Kapag nandito si Lola, wala nang mang-aapi kay Benjo at Faya. At syempre, pati na rin sa nanay niyo. Wow, Lola, para sa amin ba lahat ito? Syempre, at maliit na bahagi lang ito. Marami pang iba. Pinakamagaling si Lola. Pinakamahal ko si Lola. Sofia, may para rin sa'yo. May para sa akin. Binigyan mo ako ng 2 mahalagang apo. Ito ang gantimpala mo. Bumili ka ng kahit ano ang gusto mo. Kung kulang pa, sabihin mo lang sa akin. Tita, hindi naman talaga kailangan yan. Sobra-sobra na ito. Hindi ko pwedeng hayaang lamangan ako ng nanay ko. Yan. Opo, Pinuno. Ano pong problema, Pinuno? Pumunta ka at bilhin ang pinakamalaking mall sa High City para kina Benjo at Faye. At ang amusement park kunin mo ito. Hayaan mong sila ang maghari-harian doon. At saka, Tama na, tama na. Sobra na ito. Hindi namin kailangan ang lahat ng yan. karapat dapat ka nito. Siya. Baka naman hindi siya masamang ama. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos kay Andres. Napakagandang babae si Sofia. Sa tingin ko, manugang ko na siya. At nakikita kong gusto mo rin siyang pakasalan. Kaya sige na, ituloy mo na ang kasal. Si Andres at ang pamilya niya ay napakabait sa akin at sa mga anak ko. Kung ganoon ang sitwasyon, ang pakakasalan siya ay hindi naman masama. Nawalan ako ng kontrol sa kanya noon nang hindi sinasadya. Ang tanging dahilan kung bakit ko siya pakakasalan ay dahil sa ating kalikasang lobo, isang kapareha habang buhay.
Pero habang palagi kaming magkasama, sa totoo lang, parang nahulog na ang loob ko sa kanya. Parang nagustuhan ko na talaga siya. Mas mapapanatag na ako. Pagkatapos ng seremonya ng ninuno ng mga bata sa ilang araw, sisimulan ko ng planuhin ang kasal ninyo. Nanay, anong nangyari? Okay lang, anak. Medyo pagod lang si nanay. Kaya pala ayaw niya talaga akong pakasalan. Pagkatapos ng seremonya ng mga bata, aalis na kami. Mga anak, talagang magkambal na anak, babae at lalaki, mga anak ng Alpha ang mga ito. Tignan mo ang mga pisngi. Ang katawan, kamukha talaga ng Alpha, magiging makapangyarihang hari ng lobo siya balang araw. Sinabi ko ba na pwede kayong humawak sa kanila? Umalis kayo. Ikaw ang ina ng mga anak, Sofia. Mga anak na may ganitong lakas ng lahi, at ikaw ay ganito kaganda. Narinig ko na ikaw at ang Alpha, hindi pa kayo kasal. Bakit hindi ako ang iyong piliin? Gusto mo pang mapanatili ang kamay mo na yan? Unang pinuno. Kaya ito pala ang babaeng taong ibinalik. Si Andres ang nagbalik. Karapat dapat ba talaga siyang maging reyna ng lobo? Mahal, alis na tayo. Bakit ka tumatakbo? Andres, pakiusap, magpakabait ka. Anong nangyayari? Babaeng tao. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para kausapin ng ganyan si Andres? Bilang babae ng hari ng lobo, nandito ka sa liwanag ng araw nakikipagligawan sa ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Huwag mong pag-usapan ng nanay ko. Munting hari ng lobo, tinuturuan ko siya ng magandang asal para hindi niya ikahiya ang angkan natin. Tumigil ka. Sino ka ba para pagalitan siya? Andres, ginagawa ko ito. Kailan pa ako naging Andres sa'yo? Huwag mong kalimutan, Miguel, hindi ka pa ang Diyos ang pari. Opo, hepe. Nagpakalabis ako. Umalis ka na. Hintayin mo lang. Sa seremonya ng mga ninuno, huwag kang mangarap na makakuha ng pag-aproba ng angka natin. Nanay, ang galing ni tatay, pinagalitan niya yung masamang babae para sa'yo. Sa hinaharap, gusto kong maging katulad ni tatay at protektahan si nanay. Ang galing ng palabas mo. Anong tinitingnan mo? Maliit na hari ng lobo. Sumama ka muna sa akin. Ayoko, gusto kong manatili kasama ni nanay at ni tatay. Huwag niyo nang istorbohin si tatay at si nanay. Tara na tayo. Umalis ka. Anong gusto mong gawin? Sofia, lumayo ka sa kanila. Bakit? Kasi wala ni isa sa kanila ang mabuting lobo. Tandaan mo, sa buong tribong ito, ako ang tanging disenteng lalaking lobo. Ako lang. Anong kalokohan yan? Nag-aaway ba si tatay at si nanay? May punto ang binatang amo. Mas mabuting tayo na ang mamagitan. Wala na kayong pag-asa. Kasi nakita ni tatay si nanay kasama ng ibang lobo kaya nagselos. Ang ganda mo ngayon. Mamaya, dadalhin mo ang mga anak sa templo ng mga ninuno para sa seremonya. Kapag natapos na, ganap nang magigising ang kanilang lahi. Hindi na sila magdurusa tulad ng dati. Hindi ka sasama. Ang seremonya ay pinamumunuan ng angkan ng punong pari. Ang nanay ko at ako ay maghihintay para sa iyo sa labas ng templo. Hindi ba't nawawala ang punong pari? Mula pa nang umalis ang dating punong pari. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Luisa, ang siyang namumuno sa mga seremonya. Mayroon siyang pagkiling laban sa mga tao. Ano man ang gawin mo. Bakit? Matandang Luisa ay napakalapit sa dating punong pari. Mga ilang dekada na ang nakalipas, ang punong pari ay umalis sa tribo para sa isang lalaking tao at hindi na muling narinig mula noon.
Si Luisa ay laging naniniwala na ang lalaking iyon ang nagtangkang agawin siya, kaya naman kinamumuhian niya ang mga tao. Gayunpaman, salamat. Sa pagitan natin, hindi na kailangan yan. Seryoso ka sa pag-arte bilang debotong mangingibig, ha? Tara na. Tara na. Siya, bakit ko siya pamilyar sa akin? Tita Luisa, siya ang ina ng mga anak, si Sofia. Ako si Sofia. Upang magharap sa templo ng mga ninuno para sa karapatang kilalanin, kami nagpapakumbabang humihiling sa matanda na ipagkaloob sa amin ang karapatang ito. Sofia, magaling ang ginawa mo, ngunit hindi ka mula sa aming lahi ng mga babaylan. Subalit nanganak ka ng kambal na munting hari ng lobo, isang anak na lalaki at babae. Pambihira siguro ang dugo mo. Humakbang pasulong para sa karapatan. Tita Luisa, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng eksenang iyon para sa lahi? HM. Siya ay isang tao. Ano naman kung ako'y isang tao? Hindi naman parang may utang ako sa inyo. Paano pwedeng magsilang ang mga tao ng kambal na dragon at phoenix? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Paano nangyari yun? Hindi nga siya taong lobo. Sofia. Tao ka ba? Matanda, hindi ako. Isang taong lobo. Ngunit ang aking dalawang mga anak ay may dugo ng lobo. Iyan ay hindi matatanggihan. Tita Luisa, huwag mong hayaang ang kanyang panggagaway sa iyo, ang kanyang mga kasinungalingan. Ang dugo ng tao ay mababa. Ang mga anak niya ay hindi dalisay. Hindi sila maaaring ituring na bahagi ng aming angkan. Paano natin maaaring pahintulutan ang kanilang dugo na dumihan ang aming banal na dambana? Umalis kayo sa templo ng mga ninuno. Umalis kayo sa templo ng mga ninuno. Umalis kayo sa templo ng mga ninuno. Ang pagkilala ng angkan ay pinagtibay ni Andres at ng kanyang mga tao. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, puntahan ninyo siya at tanungin. Sino ang nakakaalam kung anong matamis na mga salita ang ibinulong sa Alpha upang lituhin ang kanyang paghatol? Ang pagkilala ng angkan ay ipinapasya namin, ang angkan ng punong pari. Kahit si Tonyo ay walang karapatang makialam. Ang iyong dalawang mga anak ay walang iba kundi mga asong gala. Hindi karapat-dapat sa pagkilala, Tita Luisa. Pakiusap, palayasin sila. Miguel, lumampas ka na sa hangganan. Hindi ko gusto ang mga tao. Ngunit hindi ako kumikilos nang walang dahilan. Mukhang Tita Luisa ay hindi naman talaga ganun kamakatwiran sa huli. Tita Luisa ay napakamapagbigay, hindi tulad ng ilang mga lobo dito sa paligid. Ikaw, Kung si Andres ay kumilala na, hindi dapat magkaroon ng problema. Sofia, sino ba ang ama ng mga bata? Matanda, ang ama nila ay si Andres. Ito ba ay mga anak mo? Kay Andres. Kasuklam-suklam ka. Huwag kang maglakas loob na tumapak sa aking templong ninuno. Ano? Ang banal na liwanag, ang kumukubkob sa kanya. Siya ang hinirang na punong pari. paano ka naging ang punong pari? Ako nga. Ang punong pari ng mga lobo ay laging naging isang bagay ng lahi. Isa sa bawat henerasyon, maliban na lang kung ikaw ang anak na babae ng huling punong pari, si Luisa Santos. Kaya ikaw ang anak ng kapatid ko. Hindi ako pinabayaan ng langit. Sa wakas ay natagpuan ko siya. Salamat sa Diyos, nasa loob tayo ng banal na templo. Kung hindi, baka nasaktan ko ang sarili kong pamangkin. Paumanhin, Sofia. Sinabi ko sa iyo na gisingin ang lahi ng aking mga anak. Ganito ba ang ginagawa mo? Gusto niyo bang mamatay? Panginoon ko, huwag. Natagpuan namin ang aming punong pari ng Wolf Clan. Sofia to. Sa loob ng templong ito ng mga ninuno, walang sino man ang makakapinsala sa kanya. Kami, ang mga matatanda, ay nangangakong igagalang siya bilang aming banal na punong pari. Kaya ikaw ang banal na punong pari ng aking angkan, ang aking itinakdang Diyosa. Napakaganda nito.
Ibaba mo ako. Nakatingin ang lahat. At hindi pa ako pumapayag. Sofia, may utang ako sa'yo na paumanhin. Ito ang banal na setro ng punong pari, iyon na ito ngayon, at ang paggising ng lahi ng mga bata ay dapat ipagkatiwala sa iyo. Makakamit mo ang pinakamagandang resulta, Sofia. Kailan ka magpapayag at pakakasalan ako? Ang araw na. Mahuli mo ako ay ang araw na ako papayag. Dinala ako ni Atran sa maraming lugar na pagdaanan namin. Ang napakaraming bagay ng magkasama at nagkakilala kami ng husto. Marami akong natutunan tungkol sa mga lobo at marami rin akong nalaman tungkol sa kanya. Matapos pumanaw ang aking nanay, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Ngunit ang pagdating niya ang nagpaunawa sa akin na may mga taong talagang itinadhana para magkasama.